Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Lance. Ang kwentong ito ay personal na karanasan pa ng aking Lola Benita noong dalaga pa lamang siya. Hindi po sa pagmamayabang, pero ayon sa kwento ng aking Lola Benita, sa edad niyang 20 anyos ay maraming lalaki ang nanliligaw at nabibighani sa kanya. Bukod kasi sa magandang mukha niya, ay may magandang pag-uugali rin ang aking abuela. Sa dami nga ng nanliligaw sa kanya noon, ni isa ay wala po siyang sinagot dahil wala siyang natitipuhan sa mga ito. Para daw sa kanya, wala ni isa man lang sa mga lalaking ito ang nagtataglay ng katangiang hinahanap niya sa isang lalaki. Wala ka ba talaga natitipuhan sa mga nanliligaw sa iyo, Benita? Tanong ng kaklase at kaibigan ni Lola na si Lola Azul. Palagi siyang pinagsasabihan ng kaibigan na sagutin na ang isa sa kanyang manliligaw, ngunit tanging iling at kibit-balikat lamang ang isinasagot nito sa kanya. Hay naku, sa totoo lang wala talaga akong natitipuhan sa kanila. Hindi ko nga rin alam pero ganun talaga eh. Tugon ng aking abuela sa kanyang kaibigan. Noong araw ay hindi pa din naman talaga gusto ni Lola ang magkaroon ng isang nobyo. Para sa kanya, hindi pa talaga siya handa. Ay siya nga pala, bago ko makalimutan, may papakilala pala sana ako sa iyo. Dati ko siyang kaklase noong elementarya ako at gusto ka rin kasi niyang makilala. Anang ni Lola Azul kay Lola Benita. Tiningnan naman ng aking abuela ang kanyang kaibigan dahil sa sinabi nito. Ang mga ganitong galawan ni Lola Azul ay kabisado na ni Lola Benita kaya hindi na siya nito maluloko. Sinubukan niyang umangal pero umiling lang ang kanyang kaibigan. Ikaw naman, minsan lang ako magreto sa iyo. Baka sakaling magustuhan mo siya. Kantyaw pa ni Lola Azul kay Lola. Wala nang nagawa ang aking abuela kung hindi ang pumayag sa kagustuhan ng kaibigan niya. Sa susunod na linggo, punta tayo sa baryo nila. Kapistahan kasi nila, kaya mas mainam nang sa araw ding iyon ko kayo ipapakilala sa isa't isa. Dagdag pa ni Lola Azul. Napatango na lang noon si Lola Benita bilang tugon sa kanyang kaibigan. Pinagbigyan lang niya ito at ngayon lang naman talaga nagreto ng kung sino ang kaibigan sa kanya. Wala namang masama doon dahil makikipagkita lang naman sila at makikipagkaibigan. Hindi naman sila kagaya ng ibang kababaihan na isang beses pa lang nakilala ang taong nakatagpo ay sumasama na kaagad at nagbibigay lang ng masamang impresyon sa ibang tao. At lumipas nga noon ang mga araw. At noong dumating noon ang linggo ay pinuntahan ni Lola Azul sa kanilang bahay itong aking Lola Benita. Naabutan niya itong naghahanap ng presentabling damit na maisusuot. Hinintay nitong matapos sa pag-aayos ng kanyang sarili si Lola. Noong makapagbihis na ang aking abuela at maayos na ang lahat sa kanya, ay ipinagpaalam ni Lola Azul si Lola sa kanyang ina. Tiya, isasama ko lang po si Benita na dumalo sa isang piyestahan lang po sa kabilang baryo. Inimbita po kasi kami ng kaibigan ko at dati kong kaklase na makikipista sa kanila. Pagpapaalam ni Lola Azul. Gusto bang tumanggi noon ng nanay ni Lola Benita ay hindi na nito nagawa pa. Nakita niya kasing bihis na bihis ang aking abuela at naghihintay na lang ng kanyang pagpayag para makalarga na sila. Bago makalabas ng pinto, saglit niyang tinawag ang magkaibigan. Teka,
Saang baryo ba kayo makikipista? Tanong ng ina ni Lola Benita. Wala naman kasing kapistahan sa mga karatig baryo natin. Dagdag pa nito. Nagkatinginan sina Lola Azul at Lola Benita saka nagkasundong sabihin ang eksaktong lugar. Hindi nagtago si Lola Azul kung saan sila eksaktong tutungo. Para din naman ito sa ikabubuti nilang dalawa. Ay naku, sige siya. Mag-iingat kayo roon ha. May kalayuan ang baryong iyon kaya huwag kayong magpapagabi. Anang ng nanay ni Lola Benita. Tanging pagtango lamang ang sagot nilang dalawa at saka nagpaalam na aalis na. Kaagad na naghanap ng kanilang masasakyan patungo sa baryong iyon sina Lolo Benita. Naghintay pa sila ng higit 20 minuto bago sila nakasakay. Nang magsimula ang kanilang pagbiyahe ay biglang nakaramdam ng kaba si Lola Benita. Iyong tipong hindi siya mapakali at nakakaramdam ng matinding pagkabalisa. Kinailangan pa niya tuloy na maghanap ng maiinom na tubig kaya huminto ang kanilang sasakyang tricycle sa isang bukas pang tindahan. Hindi niya alam kung kinakabahan lang ba siya dahil makikilala na niya ang kaibigan ni Lola Azul o may iba pang dahilan bukod doon. Simulat sa pulkasi, ngayon lang siya nakaramdam ng mga bagay na ayaw niyang manatili sa kanyang kaibuturan. Benita, ayos ka lang ba? Tanong naman ni Lola Azul sa aking abuela nang mapansin itong tila may iniisip ng malalim. Kasi kinakabahan kasi ako. Tugon naman noon ni Lola. Kinantyawan naman siya ng kanyang kaibigan na baka kinakabahan lang ito dahil may ipapakilala si Lola Azul sa kanya. At ayun nga, napatawa na lang sila dahil doon. Hindi na pinagtuunan pa ng pansin ni Lola Benita ang kanyang nararamdaman ng mga sandaling iyon, Kuya Bari. May kalayuan din ang tahanang kailangan nilang puntahan. Sa tansya po ng aking abuela, mahigit 2 oras silang bumiyahe patungo sa baryo ng kaibigan ni Lola Azul. Nang makarating kasi sila sa bungad ay sinabi sa kanila ng sinasakyan nilang driver na hindi na sila nito maihahatid pa sa loob, kaya naman wala silang nagawa kung hindi ang maglakad na lamang. Hindi rin naman nila alam kung bakit, pero hindi na lang nila iyon inisip pa. Narating din naman kasi nila ang bahay ng kaibigan ni Lola Azul. Nakatirik ang nasabing tahanan sa gitna ng malawak na bukirin kung saan napapalibutan ito ng mga halamang namumunga ng gulay. Pumasok kayo sa bahay namin, sabi ni Sanji na kaibigan ni Lola Azul nang makita sila nito. Ipinakilala na rin ni Lola Azul si Lola Benita sa kaibigan nito. Inanyayahan naman sila nito na kumain na muna. Hindi naman nagdalawang isip sina Lola dahil nakaramdam na rin naman sila ng gutom. Habang kumakain sila noon, kinakausap ni Sanji si Lola Benita. At ayun na nga, Kuya Bari, mabilis naman nagkagaanan ng loob sina Lola at Sanji. Panay pangaraw ang tawanan nilang tatlo habang pinagkukwentuhan ang mga bagay-bagay na maiisipan nila. Noong matapos sila kumain noon, ay napagpasyahan nilang mamasyal. Subalit nang makalabas sila sa pinto ay may dumating na mga bisita sina Sanji. Nagpaalam naman siya kina Lola na aasikasuhin niya muna iyon. Bago pa tuluyang iwan ni Sanji sina Lola Benita noon
ay nagpaalam din silang dalawa sa kanilang planong pamamasyal. Mamamasyal lang muna kaming dalawa ni Benita. Pagpapaalam naman noon ni Lola Azul sa kanyang kaibigan. Hindi naman nila inaasahan ang magiging reaksyon ni Sanji. Bigla kasing sumeryoso ang mukha nito kaya nakaramdam bigla ng pagkabahala si Lola Benita. May problema ba, Sanji? Tanong ni Lola Benita sa lalaki. Hindi naman kaagad ito tumugon at nakitaan ni Lola ng pag-aalinlangan ang mukha nito. Magsasalita na sana ang aking abuela, ngunit bigla namang nagsalita si Sanji. Kung kayong dalawa lang ang mamamasyal, huwag kayong basta-basta hihinto sa kahit saang madidilim na bahagi. At kung pwede, huwag din kayong makikipag-usap sa mga estranghero. Huwag kayong sasama kapag inimbitahan kayong kumain sa bahay nila. Pareho kayong babae at masyadong delikado para sa inyo ang gumala, pero ayaw ko namang kayong pigilan at alam ko namang gusto ninyo ding mamasyal. Hindi man nila maintindihan noon kung ano ang ibig sabihin ni Sanji, ay napatango na lang sila bilang tugon. Inasikaso na rin noon ni Sanji ang kanilang mga bisita at sina Lola naman ay naglakad-lakad na rin upang mamasyal sa baryo ni Sanji. Noong malayo-layo na sila sa bahay ni Sanji ay nag-usap silang dalawa. Ibang-iba pala talaga ang kapistahan rito kumpara sa ating baryo. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Kakaunti lang kasi ang mga kabahayan rito, kaya marahil hindi ganito kasaya ang kanilang pista. Sabi pa ni Lola Benita kay Lola Azul. Oo nga eh. Alam mo, 2 beses na ako nakapunta rito noong kaklase ko pa si Sanji. Hindi naman ganito rito ng mga panahong iyon dahil maraming kabahayan rito noon. Tugon ni Lola Azul kay Lola Benita. Ganun ba? Hindi kaya baka nagsilipat na ang mga tao rito dahil baka masyado itong malayo sa bayan nila? Tanong pa ni Lola Benita. Nagkibit balikat naman si Lola Azul dahil hindi rin naman niya alam ang isasagot sa tanong ng aking abuela. Nagpatuloy na lamang sila sa kanilang paglalakad at inilibot na lang ang kanilang tingin sa kapaligiran ng baryong iyon habang nag-uusap-usap ng mga bagay-bagay na maiisipan nila. At noong nasa kalagitnaan na sila ng kanilang paglalakad ay may natanaw silang bahay sa hindi kalayuan. Napapagitnaan ito ng 2 naglalakihang puno ng balete. Pero sa halip na matakot, natuwa pa ang 2 at sinabing maganda ang bahay na namataan nila. Dahil doon, naisipan nilang puntahan ang bahay na iyon upang alamin kung may nakatira ba roon. Mukhang walang nakatira roon. Nakasarado kasi ang pinto at parang hindi na naaasikaso ang bahay. Sabi ni Lola Benita nang sabihan siya ng kaibigan na puntahan iyon. Tingnan lang natin. Kahit na sandali lang tapos balik na tayo kina Sanji. Wala na rin kasi tayong mapasyalan sa parting ito. Tugon naman ni Lola Azul sa aking abuela. Pinagbigyan na lang ni Lola Benita ang kanyang kaibigan kung kaya naglakad na sila patungo sa bahay na iyon. Noong makalapit sila roon ay kaagad na tiningnan ni Lola Azul ang loob ng bahay. Maraming halaman sa paligid. Namumunga ang mga gulay at namumukadkad pa ang iba sa mga bulaklak. Nakapagtataka para sa isang abandonadong tahanan ang magkaroon ng sariwang mga halaman. Umatras si Lola Benita sa sinabing
mukhang may nakatira sa lugar na ito. Ang kasama naman niya, muling sinuri ang paligid at nang mapagtantong silang dalawa lang ang naroroon ay nagpa siyang mas lumapit pa sa bahay si Lola Azul. "Halika, walang tao," sabi pa nito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nahawakan ni Lola Azul ang pinto ng bahay at bahagyang bumukas iyon. Nagkatinginan pa nga silang dalawa dahil doon. Inakala kasi nilang sarado iyon dahil walang tao, kaya laking gulat nila nang biglang bumukas ang pintuan. Hindi inaasahan ni Lola Benita na papasok sa bahay na iyon si Lola Azul. Wala siyang nagawa, kaya sumunod na lang siya nang nakapasok na sa bahay na iyon ang kanyang kaibigan. Noong nakapasok na sila, ay amoy na amoy nila ang tila malansang samyo ng hangin. Hindi nila napigilan ang tila mapaduwal dahil doon. Nakakadiring amoy ang nalalanghap nila na kahit takpan man nila ang kanilang hininga ay sadyang nanunuot sa kanilang ilong. "Ay, ano ba naman yan? Grabe, ang baho naman dito," tili ni Lola Azul. "Shh! Ano ka ba? Gusto mo bang mahuli tayo? Napakaingay mo, alam mo ba?" Mahinang salita ni Lola Benita, saka sila nagpatuloy sa paglalakad. Inilibot din nila ang tingin sa kabuuan ng bahay at napasigaw silang dalawa nang may makita silang mga buto roon. May mga damit na kasamang inaagnas ng may-ari nito at sangkaterbang langaw na animoy pinagpipistahan ang kung anumang laman na nakakalat sa sahig na iyon. Napatingin din sila sa sahig at may nakita silang bakas ng dugo roon. Pumasok kaagad sa isip noon ni Lola Benita na marahil ang butong nakita nila ay buto ng mga tao at hindi sa hayop. "Naku, umalis na tayo rito!" sigaw ni Lola sa kanyang kaibigan at mabilis silang lumabas ng bahay na iyon. Saktong papalabas sila ng bahay nang may mamataan silang mga taong tila papalapit sa kanilang kinaroroonan. Naisip ni na Lola Azul at Lola Benita na kung tatakbo sila palabas ay siguradong makikita sila ng mga tao at pagbibintangang mga magnanakaw. Walang ingay na nagkumahog sila sa pagtago at naghanap ng paraan para hindi sila mapansin ng mga may-ari ng bahay. Pareho silang nagkubli sa ilalim ng mesa sa kusina at nagkanya-kanyang pagtakip ng kanilang mga bibig. Kinabahan silang dalawa. Pinakaiiwasan nila ang sumigaw sa takot na baka mahuli sila ng mga tao. "Anong gagawin natin, Benita? Papasok na sila," ani ni Lola Azul. "Huwag kang mag-alala, Azul. Hanggat hindi nila napapansing may ibang tao sa loob ng bahay maliban sa kanila, wala silang gagawin. Manatili lang tayong tahimik at maghintay. Maghintay tayo ng tamang tiyempo para makaalis dito," wika ni Lola Benita. Naramdaman nila ang mabibigat na yabag papunta sa kusina, kaya mas lalong umakyat ang nadarama nilang kilabot papunta sa kanilang mga batok. Wala silang ibang ginawa kung hindi ang pagmasdan at matyagan ang dalawang taong mukhang magiging abala din sa gabing iyon. Napaiktad sila nang makitang may inilapag na walang malay na tao sa sahig ang mga bagong dating. Kinuha pa nga ng mga ito ang sangkalan at malapad na kutsilyo, saka pinagtulungang katayin ang kawawang tao sa harapan nila. Gulat, takot at pagkabigla ang nadarama ng magkaibigan ng mga oras na iyon, Kuya Bari. Hindi nila akalaing may makikita silang
nakakahindik na bagay na alam nilang napakahirap ng kalimutan. Tila nakatatak na sa kanilang isipan ang nakakagimbal na pangyayaring iyon. Gusto man nilang magsisihan ay pareho naman silang may ginawang hakbang kung bakit sila nasa loob ng bahay na iyon. Saksi pa sila kung papaano takam na nilantakan ng dalawa ang kawawang katawan ng kinatay nilang biktima at pinag-agawan pa ang laman loob, partikular na ang puso. Nakita rin nilang lumabas ang dalawang tao, ngunit kaagad ding pumasok sa loob ng bahay. Tila may sinilip lang dahil kumalampag ang kanilang bubong na tila ba binato. Maya-maya pa, bumukas ang pinto sa likurang bahagi ng bahay kaya labis na kinabahan ang magkaibigan. Halos hindi sila humihinga nang may maramdamang kung sino na naglalakad sa bandang likuran nila. Impit na napaiyak si Lola Benita nang makitang kilala pala nila ang lalaking gustong kumalabit sa kanila. Sanji! Bulalas nila nang mapagtantong ang lalaki pala iyon. Umalis na tayo rito bago nila malamang nakialam na naman ako sa ginawa nila. Sabi nito kaya dali-dali nilang nilisan ang lugar na iyon. Nagkataong sa huling paglabas ni Azul ay nakalampag nito ang nakakalat na lata kaya lumikha ito ng ingay. Takbo! Sigaw ni Sanji nang mapansin nilang nagkakagulong patakbo papunta sa kanilang kinaroroonan ang dalawang tao. Kung kaya't hindi na sila nag-aksaya pa ng panahon at kumaripas na sila ng takbo. Mabilis silang tumakbo kaya narating nila kaagad ang bahay ni na Sanji. Baka nakita kayo ng mga taong iyon kaya mas mabuti pang umuwi na kayo, sabi ni Sanji sa kanila. Dahil nagtataka sila, sinabi na ni Sanji sa kanila ang tungkol sa mga taong iyon. Mga aswang ang mga taong iyon, kaya kung nakita man kayo nila, ay baka kung ano pa ang mangyari sa inyo rito. Wika nito sa magkaibigan. Tinatandaan daw ng mga aswang ang mukha ng bawat taong pumapasok sa kanilang lungga, kaya kapag nakilala nila ang mga ito, susundan nila ang mga tao hanggang sa tahanan ng mga ito. Noon din ay napag-alaman ni na Lola na kaya pala nagsialisan ang mga tao sa lugar na iyon dahil marami ng aswang ang tila nagpugad doon. Wala nang nagawa ang magkaibigan. Umuwi na lang sina Lola dahil sa takot na may mangyaring masama pa sa kanila. Nagpasalamat na lang sila kay Sanji at saka nagpaalam na rito. Hindi nila aakalaing na dahil sa pag-imbita sa kanila ng lalaki ay may mararanasan silang ganoon. Kuya Bari, ang huling balita na lang nila Lola kay Sanji ay lumipat na ng lugar ang pamilya nito dahil sa takot, lalo na't noong gabing iyon, sinugod pala sila ng mga aswang. Nagpakalayo-layo na ang buong pamilya at hanggang sa tumanda sila, hindi na nila ito nakita pa. Dasal na lang nila, huwag na sana silang gambalain pa ng mga aswang, kalakip na ng mga kalahi nito sa bagong henerasyon. Dahil sa pangyayaring iyon, nagkaroon lalo ng trauma ang aking Lola Benita, Kuya Bari. Tumanda ang lola kong ito nang hindi na nakapag-asawa. Nagkaroon siya ng takot dahil sa pangyayaring iyon. Maging ang kaibigan niyang si Lola Azul ay hindi na rin nakapag-asawa. Ewan ko po, siguro ay dahil na rin sa pangyayaring hindi nila malilimutan.
Kuya Bari, ang pangyayaring ito ay naging aral talaga sa dalawang magkaibigan at magmula noon ay mas lalong naging mailap sa lalaki ang aking abuela. Tumanda na lamang siya ng mag-isa, ngunit hindi naman niya ito pinagsisisihan. Bago po yumao ang aking Lola Benita ay naikwento pa niya sa akin ito ng buong buo. Talagang ramdam na ramdam ko ang bawat eksena dahil habang ikinikwento niya ito ay nanginginig pa rin siya sa takot. Isang pangyayari sa buhay ni Lola Benita ang hindi na niya nalimutan at dinala na niya sa kanyang pagyao sa mundong ito. Dito ko na po tatapusin ang kwentong ito, Kuya Bari, at sana po ay magustuhan ninyo at sana po ay maitampok niyo po ito sa inyong channel. Hanggang dito na lang po, and God bless po sa lahat ng nakikinig ngayon. Ako po ang nag-iisang apo ni Lola Benita na lubos na gumagalang, Lance. Ito naman po ang ating pangalawang kwento. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Nais ko sanang ibahagi sa inyo ang kwentong ito sa inyong channel. Siya nga po pala, itago niyo na lang po ako sa pangalang Sandro. Ang kwentong ito ay naging karanasan ko kasama ang aking kapatid. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Seryo. Ang nakababatang kapatid ko na si Seryo ay masasabi kong may pagkapilyo. Matigas ang kanyang ulo at may pagkabasagulero. Kadalasan, umuuwi itong may mga pasa dahil nakikipagbasag ulo ito sa kalye. Kinatatakutan siya ng mga maaangas sa aming lugar. Siya po yung tipo ng taong kapag sinabing mananaksak ay talagang sasaksakin ka. Iyon ang tanging dahilan kung bakit ayaw sanang pag-aralin ng aking mga magulang itong si Seryo. Hindi na nila kasi makontrol ang ugali noon, lalo na kapag nalalasing ito. Madalas magwala si Seryo kapag nasa espiritu siya ng alak. Ni ayaw makinig kapag pinagsasabihan. Ang tanging gusto niya lang ay masunod ang lahat ng kagustuhan niya. Minsan nga, kami pang dalawa ang nagtatalo dahil lang sa ayaw ko ang kanyang estilo kapag nagwawala. Nakakahiya sa kapitbahay at kung minsan nagiging dahilan pa para iwasan kami ng nakararami. Hindi naman ako mapagtanim ng sama ng loob. Talagang may mga panahong naiinis ako sa kanya, sa kanyang ginagawa dahil alam kong nagagawa niya lang naman ito dahil wala siya sa tamang huwisyo. Gaano man kami kagalit ay pinalilipas na lamang namin ito ng aking mga magulang. Dahil naaawa naman sila rito. Inihabili na lamang nila sa akin ang aking kapatid, Kuya Bari. Ayon kay nanay, sasamahan at babantayan ko raw palagi ang nakababata kong kapatid dahil baka kung ano na namang katarantaduhan ang kanyang gagawin at tuluyan siyang mapahamak. Magsilbi daw sana akong gabay kay Seryo dahil ako naman itong panganay sa aming dalawa. Wala din naman akong problema doon, Kuya Bari. Sinunod ko ang nais ni nanay at ipinangako kong hindi ko siya pababayaan. Kung saan naroroon si Seryo ay naroroon ako at kung nasaan ako ay isasama ko siya. Hindi na halos kami naghihiwalay kaya tuloy si Seryo palagi na ding nakabuntot sa akin saan man ako magpunta. Isang araw, niyaya kami ng kaklase niya na makipista sa kanilang baryo. Ang kaklaseng iyon ni Seryo ay ang madalas niyang tuksuhin dati na aswang daw. Dahil doon, nag-usap kaming dalawa
kung talaga bang sasama kami o hindi. Ako kasi ay masama ang aking kutob na may kung anong mangyayaring hindi talaga maganda roon. Ayaw ko mang magpunta kami ay hindi ko naman mapigilan itong si Sergio. Gusto niyang mapatunayang inosente ang kaklase naming dati ay kinatatakutan sa kanilang klase. Kung kaya't responsibilidad kong samahan si Sergio at huwag pabayaan. Sergio, talaga bang sasama tayo sa kaklase mo, ha bunso? Alam mo namang hindi natin kilala ang pamilya nila, di ba? Natatakot ako na baka mapahamak tayo dahil masyado tayong kumpiyansa sa pagsama sa kanya. Wika ko sa kapatid kong si Sergio. Kuya, oo naman. Minsan na nga lang tayo niyayaya, tatanggi pa ba tayo? Wika niya sa akin. Napatawa naman ako noon dahil agad kong naisip ang panunukso niya sa kaklaseng niyang si Moon. Teka, papaano kung totoong aswang iyon? Baka magsisilang tayo sa pagpunta roon ha? Sabi ko pa sa kanya. Walang nagawa si Sergio kung hindi napatawa na lang siya sa aking sinabi dahil hindi naman daw siya takot sa aswang at mas mabuting araw kung malaman namin ang tunay na tinatago nitong si Moon. Sinabi pa niyang baka siya pa nga ang kakatay sa mga aswang kung magkataon. At dahil nga napagkasunduan naming sumama, nakipista nga kami Kuya Bari sa baryo ni Moon. Dalawa lang kami ng aking kapatid ang niyaya niya. Bagay na siyang ipinagtataka ko. Nagtanong ako sa kanya pero tanging tugon niya ay ayaw sumama daw ng ibang niyaya niya. Napakaraming rason at pasakalye. Mabuti na lang daw at hindi kami gumawa ng rason at mas piniling sumama sa kanya. Nagsimula na kaming lumakad at pagdating namin sa baryo ni Moon, nagtaka kami dahil parang kakaunti lang ang mga taong pumupunta roon. Matatamlay ang mga tao at wala man lang palatandaang may pinaghahandaan sa baryong iyon. Moon? Pista ba talaga rito? Bakit walang gaanong tao? Tanong ko sa kaklase ni Sergio na nooy parang sabik na sabik. Ako man ay mas naging lamang ang kaba kaysa sa pananabik. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Oo naman, pista rito. Baka hindi pa dumadating ang mga panauhin. Pero pagdating natin sa bahay, makikita ninyong marami ang aming handa. Wika niya sa akin na agad ko namang tinanguhan. Nagpatuloy ako sa paglingon-lingon sa paligid. Kahit nga simpleng banderitas na kadalasan hindi nawawala sa mga pista, ay wala nga akong nakikita. Ayaw ko lang kasing magtagal ang usapan namin dahil may kakaiba na akong nararamdaman sa lalaking iyon. May munting boses na palaging nagpapaalala sa akin na huwag masyadong maging kumpiyansa. Gaano man namin kakilala si Moon, mananatiling estranghero pa din ito sa aming dalawa ni Sergio. Pagdating namin sa bahay ni Moon, tumambad kaagad sa amin ang napakaraming handa. Humahalimuyak ang bango noon at kaagad kaming natakam at nakaramdam ng matinding gutom. Subalit bago kami magsimulang kumain, nagwika pa si Moon sa aming dalawa ni Sergio. Pagkatapos natin kumain mag-inuman naman tayo. Sayang naman ang binili kong alak kung hindi man lang iyon maiinom. Napatitig ako sa aking kapatid at saka hinintay ang kanyang magiging sagot. Uy, sige ba? Kahit anong alak yan, hindi ako umaatras dyan. Maangas na wika ng aking kapatid. Napailing naman ako dahil sa naging tugon niya. Dahil parang napakayabang niya
ng mga sandaling iyon, Kuya Bari. Gusto ko man siyang sawayin ay pinigilan ko na lamang ang aking sarili. Wala din namang mangyayari kahit pagsabihan ko pa siya dahil talagang iinom pa rin niyang si Sergio. Sinisiguro ko na lang na kung malasing man siya ay alam kong hindi ako iinom. Maging ang ibang tao na naroroon ay napalingon na rin kay Sergio. Kasunod noon ay nakita kong nagbubulungan sila kaya nakaramdam ako ng kilabot. Mas lalong tumindi ang hinala kong may kung anong kababalaghan nga sa baryong ito na kailangan kong matuklasan. "O ano kuya, tara inom tayo," wika ni Sergio. Ayokong uminom, masama kasi ang aking pakiramdam." Pagdadahilan ko na lang sa kanila. Napatitig naman sa akin ang aking kapatid at parang hindi siya makapaniwala sa aking sinabi. Naiintindihan ko naman iyon dahil hindi naman talaga ako tumatanggi kapag umiinom. Hindi nga lang ako kagaya ni Sergio na kapag nalalasing ay talagang nagwawala pa. Dahil doon, pasimple kong inilapit ang aking bibig sa kanyang tainga para bumulong. "Sergio, hindi maganda ang kutob ko sa lugar na ito at maging sa mga tao rito. Pakiramdam ko may hindi maganda silang gagawin talaga sa atin." Seryoso at may halong takot na wika ko noon. Napailing naman si Sergio dahil sa aking sinabi sa kanya. Umiling ako at saka sinabing hindi talaga ako iinom. Noong mapatitig sa akin si Mon, napawika na ako. Mon, ayokong uminom. Masama kasi ang pakiramdam ko. Sinamahan ko lang talaga kasi itong kapatid ko dahil baka pagalitan ako ng aming mga magulang." Ngumiti naman si Mon at tumango lang ito sa akin at animoy naniwala siya sa aking paliwanag. Kumain kami noon ng kumain ni Sergio hanggang sa maramdaman naming busog na kami. Alam kong pinagmamasdan kami ni Mon simula pa lang nang kumain ako. Gusto ko man siyang sitahin, pinipigilan ko na lamang ang aking sarili. Ayaw ko namang matawag na masungit lalo na't nasa baluarte kami ng kaklase ni Sergio. "Oh, busog na kayo?" tanong sa amin ni Mon nang makitang tumigil kami. Agad namang kaming napatango bilang tugon sa kanya. Matapos naming kumain, nagpahinga lang sina Mon at Sergio. Makaraan ang humigit kumulang 15 minutong pagtatambay at saka pag-uusap sa labas ng kanilang bahay, nagkayayaan na nga silang mag-inom. Ako naman, Kuya Bari, ay naupo lang sa tabi ng aking kapatid at saka sumabay sa kanilang kwentuhan. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Habang kami ay nag-uusap, may lumapit sa aming isang lalaki. Ipinakilala siya sa amin ni Mon na pinsan daw niya. Dahil doon, nakisabay siyang mag-inom sa dalawa. Ay naku, ang tigas talaga ng ulo nitong Seryong ito. Sinabihan ng wag nang iinom pero uminom pa rin. Naku, lagot ako nito mamaya sa aming mga magulang. Saad ko na lang sa aking sarili. Habang nag-iinuman sila, Kuya Bari, nakita kong panay ang bulong ni Mon sa kanyang pinsan. Hindi ko maiwasan ang makaramdam ng pangamba, lalo pa at mga dayo lang kami sa lugar na iyon. Maya-maya pa, tumayo ang lalaki at saka nagsalita
Insan, mga kaibigan, mauna na ako ha. Kumaway siya kay Seryo at nang medyo makalapit na siya sa akin, tinapik niya ako sa aking balikat. Sa hindi ko malamang dahilan, biglang bumigat ang aking nararamdaman. Hindi ko magawang ipaliwanag iyon, pero parang may kung anong enerhiyang humahatak sa akin upang antukin. Hindi ko kinaya ang kung anumang enerhiyang iyon at tuluyan na akong nawalan ng malay. Bago pa man magdilim ang paningin ko, nakita ko pang nakangisi sa akin si Mon at saka parang may kung anong dinidiskusyon sila ng aking kapatid. Hindi ko na alam kung ano ang sumunod na nangyari. Hindi ko alam kung ilang oras akong nakatulog. Naalipungatan na lang ako dahil sa ingay ng pagtaga. Pagkamulat ko ng aking mga mata, labis akong nagtaka dahil maraming tao ang naroroon. Tila ba abala ang lahat at puro may ginagawa. Pupungas-pungas akong bumangon at kaagad na bumaling sa aking tabi. Napakunot noon na lang ako nang mapagtantong wala na si Seryo sa kanyang kinauupuan. Teka, nasaan si Seryo? Tanong ko sa aking sarili. Muling nagising ang takot na aking nararamdaman ng mga sandaling iyon, Kuya Bari. Nagpalinga-linga ako at nais ko sanang tanungin ang mga taong naroroon kung nasaan ang aking kapatid. Ngunit parang may pumipigil sa akin. Para bang may bumubulong sa akin na hindi isang magandang ideya ang lapitan ang mga taong nagkakasayahan at animo kinakain na ang mga hilaw pang karne. Napatitig ako ng mabuti sa mga taong iyon at laking gulat ko nang makita kong may mga balahibo sa buong katawan ang mga tao roon. Nanginig ako sa takot nang mapagtantong iba pala ang kanilang anyo sa malapitan. Mapupula ang kanilang mga mata, magulo ang buhok at nangangamoy patay na hindi ko mawari. Minsan ko nang narinig ang kwento tungkol sa mga nilalang na may ganitong anyo mula sa aking abuela. Nakakatakot ang mga nasabing nilalang, walang awa at tuso. Hindi, kung hindi ako nagkakamali, mga aswang sila, sabi ko sa aking sarili. Nagkaroon ako ng hindi magandang kutob kaya palihim akong gumala sa paligid. Nais ko talagang hanapin ang aking kapatid at alamin kung nasaan na siya nagpunta. Naisip kong lumibot sa kinaroroonan ng mga aswang at sinubukang pagmasdan kung ano nga ba ang mga bagay na pinagkakaabalahan nila. Nang masilayan ko ang kung anumang nakapangingilabot na bagay na nasa loob ng malaking kawa, kinilabutan talaga ako ng husto, Kuya Bari. Iyong panginig ko ay walang katulad. Kagaya ng nadarama kong panghihina na hindi ko alam kung kakayanin ko pa bang makatayo ulit. Biglang nakita ko na si Seryo. Pugot na ang ulo at nakalagay na sa loob ng kawa kasama ang kanyang putol-putol na katawan. Unang beses kong pumalahaw ng iyak pero walang boses. Natatakot ako na kapag sumigaw ako ay mapagbalingan na naman nila ako. Nanlaki ang aking mga mata. Biglang bumuhos ang napakaraming luha. Pinatay nila si Seryo. Pinatay nila si Seryo, ang kapatid ko. Kinatay nila ng walang kaawa-awa. Saglit pa akong pumikit ng tila matutumba ako sa labis na takot.
Hindi ko kayang masilayan ang aking kapatid sa ganoong sitwasyon. Totoong basagulero siya pero minahal ko ang kapatid ko. Walang karapatan ang sinuman para ilagay nila sa nakahihindik na sitwasyon. Hindi ko kaya na pagmasdan na ganoon ang sinapit ng aking kapatid na si Sergio. Ano na lang ang sasabihin ng mga magulang namin? Hindi ko pa man sila nakikita. Alam kong ako na ang pagbubunto na nila ng matinding sisi. Pumikit ako at nag-isip. Galit na hinarap ko ang mga aswang kahit ang totoo ay hindi naman talaga nila ako napapansin. Mga aswang kayo! Mga demonyo! Hayop ang moon na yan! Nanginginig ang aking buong katawan dahil sa galit, Kuya Bari. Nais kong ipaghiganti ang aking kapatid pero naisip kong baka maging ganoon din ang aking kapalaran. Maging isang kaawa-awang bangkay na hindi na matutuklasan pa ng aking mga magulang sakaling ako man ay lantakan din nila. Sa kadahilan ng iyon, nagpasya na lang akong tumakas sa baryong iyon. Masakit man sa akin na iwanan ang aking kapatid, naghanap ako ng paraan para hindi sila magduda na nawawala ako, lalo na't namataan ko pa ang hayop na si Moon sa di kalayuan at tuwang-tuwa sa ginawa niya sa aming magkapatid. Bahala na kung ano ang sasabihin sa akin ng aking mga magulang. Ang mahalaga, mailigtas ko ang aking sarili. Masakit man na iwanan ko ang aking kapatid, ngunit mas lalong masasaktan ang aking mga magulang kung kaming dalawa ay mamamatay. Kahit na mag-amok pa ako rito, wala rin akong mapapala dahil pinatay na nila ang aking kapatid. Mangiyak-ngiyak kong wika sabay lingon sa aking kapatid sa huling pagkakataon. Patawarin mo ako, Sergio. Hindi man lang kita na ipagtanggol laban sa mga aswang. Hindi ko man lang narinig ang bawat hiyaw mo sa tuwing kinakatay ka nila. Wala akong kwentang kapatid. Nanlulumong wika ko sa aking sarili saka piniling tumalikod na lamang. Kuya Bari, mabigat man sa aking kalooban, umalis ako sa lugar na iyon. Nangamba pa nga ako na baka malaman nilang nakatakas na ako at baka habulin nila ako. Kinabahan pa ako nang napagtantong sarado na ang kalsadang kanina ay dinaanan lang namin. Nakapagtatakang nababalot na ito ng makakapal na sanga at halaman. Sinagilahan pa ako ng takot nang maulinigan ko ang nagkakagulo nilang mga boses na pinaghahanap na ako. Panigurado na diskubre na nila sa mga oras na ito ang aking pagkawala. Takbo lang ako ng takbo ng mga panahong iyon kahit na hindi ko naman alam kung saan ako patungo. Ang mahalaga lang sa akin ng mga sandaling iyon ay ang makatakas at makaligtas sa mga walang awang aswang na iyon. Noong nasa kalagitnaan ako ng aking pagtakbo noon, nang makarinig ako ng mga pagaspas ng mga pakpak. Dahil doon, napadasal na talaga ako sa Diyos upang hingin ang aking kaligtasan. Hinding-hindi ako magpapahuli sa kanila. Takbo lang ako ng takbo. Halos magkanda sugat na ang katawan ko dahil sa mga matatalas na talahib na pumukol sa aking balat. Hindi ko na ininda pa ang sakit na ito dahil tanging kaligtasan ko lang ang aking naiisip ng mga sandaling iyon. Hindi nagtagal, nabunutan na lamang ako ng tinik noon nang malaman kong
malapit na ako sa simbahan ng kabilang baryo. Kahit na nakasara iyon, naghanap ako ng paraan para makapasok. Marahil hindi na nila ako mahahanap sa bahaging ito. Saad ko nang makapasok ako sa simbahan. Noong mga oras na iyon, lumapit na ako sa altar at saka lumuhod doon. Nagsimula na rin akong humagulgol habang nagdadasal dahil naririnig ko ang mga ingay sa labas. Alam kong kapamilya iyon ni Mon at inasam nilang makuha nila ako para makatay rin kagaya ng aking kapatid na si Sergio. Dahil doon, mas nagdasal pa ako ng mataimtim na sana ay iligtas ako ng puong may kapal. Napatalo na lang ako nang marinig ang malalakas na pagbayo mula sa pinto at ang pagtunog ng nakangingilo nilang huni na sa tingin ko ay hindi ko kayang pakinggan. Kapag napasok pa nila ako sa tahanan ng Panginoon, hindi ko na alam kung makakaligtas pa ba ako. Napaluhod na ako roon hanggang sa hindi ko na namalayan ay nakatulog na ako. Hindi ko napansin na nag-umaga na pala. Nakampante na lang ako nang tuluyan ng bumangon ang mga namamahala ng simbahan at nagtaka pa kung ano ang ginagawa ko sa lugar na iyon. Napahagulgol na lang ako nang muli kong maalala ang aking kapatid na si Sergio. Yumuko ako at sinabi sa kanila ang aking pinagdaanan, kung papaano ko nakita ang aking kapatid sa kalunos-lunos na sitwasyon. Nagimbal din naman ang kura paroko at ilan pang namamahala sa simbahang iyon. Sabi nila, marami daw talagang aswang sa lugar na pinuntahan namin. Mabuti na lang daw at nakaligtas pa rin ako. Tinulungan akong bumangon ng mga tao roon at pinakain muna ng almusal. Noong makabawi na ako ng aking lakas, napagdesisyonan ko nang umuwi. Umuwi ako sa aming bahay kahit walang katiyakan sa kung anuman ang magiging reaksyon ng aking mga magulang. Pagdating ko roon, kahit alam kong pagagalitan ako, sinabi ko ang lahat ng nangyari. Wala nang nagawa pa ang aking mga magulang dahil maging sila ay wala ring magagawa upang isalba pa ang aking kapatid na kinatay ng aswang sa liblib na baryong iyon. Ganun pa man, kahit humahagulgol ang aking ina dahil sa lungkot, niyakap niya ako. Maging ang tatay ko ay hindi rin napigilan ang pagluha dahil sa natamo ng aking kawawang kapatid. Kuya Barry, hindi naman ako sinisi sa pagkamatay ng aking kapatid, bagkus ang sabi pa nga ng aking ama, ikamamatay pa raw niya kung nalaman niyang kaming dalawa ay kinatay na ng mga aswang. Mabuti daw at nagawa ko pang iligtas ang aking sarili laban sa mga kampon ng kasamaan. Halos 5 taon kong ininda ang sakit sa aking kalooban dahil sa pagkawala ng aking kapatid. Halos sinisisi ko ang aking sarili sa paglipas ng mga araw. Ngunit ang nanay ko na ang tumigil sa aking iniisip. Sabi niya, hindi ko raw kasalanan ang nangyaring iyon. Siguro ay talagang tadhana lang talaga ng aking kapatid ang nangyari sa kanya. Magmula noon, napatawad ko na rin ang aking sarili. Ngunit hindi ko pa rin malilimutan
hanggang sa ako ay yumao sa mundong ito. Ang pangyayaring ito nang minsang nasaksihan ko ang karumal-dumal na pagkatay sa aking kapatid dahil lang sa napadpad kami sa isang pista sa kabilang baryo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Sana po ay kapulutan ito ng aral ng mga nakikinig ngayon. Maraming salamat po in advance kung sakaling mabasa niyo po ito sa inyong channel dahil, Kuya Bari, sa inyo ko lang po ipinagkatiwala ang kwentong ito. Lubos na gumagalang, Sandro. At ito naman po ang ating pangatlong kwento. Naranasan niyo na ba ang makarinig ng boses na parabang tinatawag kayo ng isa sa mga kakilala ninyo, ngunit kasama mo naman ang taong iyon? Ang paligid po ay binabalot ng kababalaghan at misteryo. Puno ng mga nilalang na hindi pangkaraniwan. Guni-guni nga ba ito o likha ng mga masasamang elemento? Magandang araw, Kuya Bari, at sa lahat ng mga kasundo na walang sawang sumusubaybay sa mga nakakapanindig balahibong kwento sa inyong YouTube channel. Kuya Bari, ako nga pala si Tristan. 28 taong gulang at kasalukuyang nakatira ngayon dito sa Pulo ng Panay. Ang kwento ko pong ibabahagi sa inyo ngayon ay patungkol sa isang nakatutulero at kakilakilabot na istoryang hango sa totoong buhay. Taong 2005, noong naisipan namin ni Cheska ang magtungo sa isang natural park dito sa Panay upang mag-hiking at maligo na rin sa mga magagandang ilog. Si Cheska po, Kuya Bari, ay ang aking kasintahan. Masaya kaming nagtungo sa bundok at ninamnam ang tunog ng kalikasan. Ako ang naging tagakuhan niya ng mga larawan o litrato. Isa sa pinakanagustuhan naming lugar o lokasyon ay ang falls doon na talaga namang nakakaaliw, bunsod ng malinaw na tubig. Mahal, kuhaan mo nga ako ng picture. Dapat kita yung falls, ha? Sambit niya at saka gumawa ng iba't ibang posing. Ako naman itong todo hanap ng magandang anggulo at pindot lang sa kamera. Habang tumatagal ay tila may natatanaw akong buhok at ulo na marahang umuusbong mula sa ilalim ng tubig sa bandang tabihan mismo ni Cheska. Pansamantala kong itinigil ang pagkuha ng larawan upang pukulan ng tingin ang kakaiba kong nakita. Kinusot ko pa nga ang aking mga mata upang kumpirmahin kung may kakaibang bagay ba sa tabi ng aking kasintahan, ngunit wala naman. Noong mga sandaling iyon, Kuya Bari, ay inisip ko na lamang na marahil nga'y pinaglalaroan lamang ako ng aking balintataw. Mahal, bakit? Anong meron? Pagtatakhang tanong ni Cheska sa akin. Inilibot niya ang kanyang tingin sa kanyang paligid, ngunit wala naman siyang kakaibang napansin. Gumawa na lamang siya ulit ng isa pang posing na sinabayan ko naman ng pagkuha ng kamera ko. Nang itapat ko sa kanya ang kamera, laking gulat ko noong makita kong may babaeng nakatayo sa kanyang tabihan. Upang malaman kung totoo ba ang aking nakikita ay kinuhaan ko iyon ng picture. Laking gulat ko, Kuya Bari, nang makita ko mismo sa larawan ang babae na nakita ko. Kahawig na kahawig niya ang aking kasintahan. Nang mga oras na iyon ay batid kong may nakikipaglaro sa amin na masamang elemento. Muli kong hinawakan ang kamera
na nakasabit sa aking liig upang tignan kung talagang hindi ako namamalikmata. Doon ay nakumpirma ko ulit na may babae talaga sa tabi ni Cheska. Kamukhang kamukha niya pa. Patunay na may ibang nilalang na nakikihalubilo sa amin ng mga oras na iyon. Nanindig ang aking balahibo at napaatras ako sa takot. Napatihaya ako sa katubigan dahil natilapid ako ng batong naroroon sa aking paanan. Mahal, ano bang problema mo? Natatakot ako sa mga kinikilos mo. Nababaliw ka na ba? Naguguluhang sambit ni Cheska. Hindi ako tumugon sa mga sinabi niya, bagkus ay hinawakan ko na lamang ang kanyang kamay at hinigit ko na siya paalis sa tubig at tumakbo kami. Narating namin ang kagubatan. Nagmistula kaming nakikipagpatintero sa mga nagkakasalisihang puno at mga sangang nagsasalimbayan. Pinipigilan naman ako ni Cheska sa pagtakbo dahil hindi nito alam kung bakit ako nababalisa. Gusto ko mang sabihin sa kanya ang kababalaghan na aking napansin sa lugar na iyon, ngunit wala akong sapat na oras upang magpaliwanag pa dahil pinangunahan na ng takot ang aking dibdib. Tristan, teka nga lang, ano ba kasi ang nangyayari? Bulyaw ni Cheska kasabay ng pagpupumiglas niya ng kanyang kamay na hawak ko. Dahil doon, Kuya Bari, nabitiwan ko siya. Napasubsob naman ako sa marahong lupa dahil sa pagkawala ko ng balanse sa aking katawan. Mahal, mamaya ko na ipapaliwanag sa iyo. Tara na! Usal ko at muling kumaripas ng takbo. Nang mga sandaling iyon, inakala kong kasunod ko lang si Cheska, ngunit nang ako'y lumingon, wala na siya sa likuran ko. Hindi ko na alam ang aking gagawin, Kuya Bari. Talaga pong balisang-balisa na ako. Tanging hangad ko lamang ng mga sandaling iyon ay ang makaalis sa nakakakilabot na kagubatang iyon. Muli kong itinuon ang aking tingin sa daan paalis at doon ay nagulat ako dahil nasa harapan ko na si Cheska. Cheska? Naghahabol na hangin kong sambit sa kanya. Hindi na ako nagsayang pa ng oras. Hinawakan ko ang kamay ni Cheska at patakbo kaming bumaba ng bundok. Patungo na kami sa aming kotse. Noong makasakay na kami sa kotse at akma na sanang aalis ay biglang may tumawag sa pangalan ko mula roon sa pinanggalingan naming gubat. Kaboses na kaboses ni Cheska, ngunit ang pinagtataka ko lang, Kuya Bari, ay bakit katabi ko na si Cheska? Siguro'y pinaglalaroan na naman ako ng aking guni-guni. Tristan, mahal! Muling magkakasunod na pagtawag sa akin na nagmumula roon sa gubat. Ngunit hindi ko na lamang iyon pinansin sapagkat kasama ko naman si Cheska. Binaliwala ko na lamang at minainam ang magmaneho papalayo sa lugar na iyon. Habang nilalakbay ang kalsada pauwi sa amin ay kapwa kami ni Cheska na walang kibo at hindi nagsasalita. Nagkakatinginan na lang kami, dala siguro ng pagod at hindi maipaliwanag na pangyayari na naganap sa amin kanina. Nang mga oras ding iyon, Kuya Bari, nagsimula akong magtaka sa kakaibang ikinikilos ng aking kasintahan. Dati ay hindi naman siya gaanong nagmumuni-muni sa aming mga nadaraanan, subalit baligtad na ngayon. Tila bang para siyang isip bata na aliw kahit sa mga simpleng bahay na nakatayo lamang sa mga gilid ng kalsada. Nang kami ay makauwi sa tinutuluyan naming bahay,
agad akong nagpahinga sa kama, habang si Cheska naman ay paikot-ikot lamang sa bahay at hindi ito mapakali. Lahat ng gamit na kanyang nakikita ay parang bago sa kanyang paningin. Hindi ko na lamang siya pinansin at hinayaan ko na lang. Mas pinili ko na lang ang matulog upang mabawi ang enerhiyang nawala sa akin kanina. Saglit lang simula nang ako ay pumikit, subalit napabalikwas ako ng gising dahil sa isang malakas na hiyaw sa aking panaginip. Nababagabag ako dahil napanaginipan ko na naroroon pa rin si Cheska sa bundok na aming pinanggalingan. Gulong-gulo na ako sa nangyayari sa akin maging kay Cheska, sapagkat ang daming nagbago simula nang nagtungo kami sa natural park na iyon. Hinanap ko ang aking kamera upang tignan muli ang larawan, ngunit hindi ko na makita o malaman ba kung nasaan ko inailagay iyon. Tinawag ko si Cheska upang itanong sa kanya kung nasaan ang kamera, ngunit hindi naman siya tumugon. Habang ako ay nasa aming sala, naririnig kong humahalakhak siya ng grabe doon sa kwarto sa ikalawang palapag. May 3 kwarto doon. Habang humahakbang po ako paakyat ng hagdanan, ay napapansin kong salitan na nagkakalampagan ang bawat pintuan ng 3 kwarto kasabay sa matinis at nakakakilabot na halakhak nitong si Cheska. Hindi ko alam kung normal pa ba ang mga ganoong mga tagpo. Nang tawagin ko muli si Cheska ay biglang nagsitigilan sa pagkakalampag ang mga pintuan. Umihip sa isang nakakabinging katahimikan ang lahat. Tanging naririnig ko na lamang ng mga sandaling iyon ay ang pagpatak ng kamay ng antigo naming orasan. Isa-isa kong pinuntahan ang bawat kwarto. Sa una at pangalawang kwarto ay hindi ko nakita si Cheska. Kinabahan ako habang marahan ko nang binubuksan ang pintuan ng isa pang kwarto. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa aming kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Noong mabuksan ko na ang pintuan ay hindi ko pa rin nakita. Tanging mga nagulong gamit lamang ang aking nasilayan at basag na salamin. Napakamot na lamang ako sa aking ulo nang makita kong nabasag ang salamin na kabibili ko lamang. Cheska, nasa na ba yung babaeng yun? Tanong ko habang sapo ang aking noo. Marahan akong lumuhod at yumuko upang tignan ang ilalim ng aming kama. At doon ay nakita ko si Cheska na nakangiti habang ang buhok nito ay buhaghag. Kagat-kagat niya ang sarili niyang mga kuko na marumi na. Puno ng kalmot ang kanyang katawan dahil sinasaktan niya yata ang kanyang sarili. Cheska, anong nangyari sa iyo, mahal? Takang-taka kong tanong. Inakma kong hawakan siya, subalit ang agresibo niya kung kumilos. Agad siyang nakaalis sa ilalim ng kama at sunod na tumalon-talon naman sa higaan. Hindi rin naman nagtagal ay napaamo ko siya. Niyakap ko siya at sa hindi malamang dahilan, pumatak na lamang ang aking mga luha dahil hindi ko alam kung ano na ang nangyari kay Cheska. Hindi ko kayang tignan
na nagkakaganoon siya. Pinaliguan ko siya at binihisan. Ginupitan ko na rin ang kanyang mga kuko upang hindi niya masaktan ang kanyang sarili. Isang gabi, natagpuan ko na lamang siyang nakatulala na para bang may tinitignan sa malayo. Habang pinagmamasdan ko siya ay kinabahan ako nang bigla siyang tumawa at lumingon sa aking direksyon. Pumihit ang kanyang ulo na para bang walang nabaling buto sa kanyang liig. Nagulat naman ako dahil biglang nanlisik ang kanyang mga tingin habang nakangiti sa akin. Tila bang gusto niya akong patayin o kainin. Biglang nanginig ang aking mga tuhod, Kuya Bari. Naihakbang ko na lang paatras ang aking mga paa habang kinakalkula ko lang ang espasyo na aking maaatrasan. Biglang tumayo si Cheska mula sa kanyang kinauupuan at humakbang siya papalapit sa akin. May nakapasyang kutsilyo sa mesa na labis kong ikinatakot dahil baka mapatay niya ako. Kinuha niya ang kutsilyo at nagpatuloy siya sa paglapit sa akin. Napadpad naman ako sa bintana at kaagad kong hinila ang kurtina maging ang bakal na pinagsuutan ng kurtina. Ginamit ko ang bakal upang magsilbi kong depensa laban sa agresibong si Cheska. Ikinumpas niya ang tangan niyang kutsilyo at sinimulang ipantaga sa akin. Sinalag ko naman ang kanyang saksak gamit ang bakal na aking hawak-hawak. Sa di inaasahang pagkakataon, nadaplisan ng kutsilyo ang aking braso. Gayunpaman, hindi pa rin ako sumuko, Kuya Bari. Naglakas loob pa rin akong lumaban sa kanya. Alam kong hindi na ito si Cheska. Gamit ang kurtina ay nagawa kong maitali ang mga kamay ni Cheska upang hindi siya makasakit pa. Awang-awa ako sa aking kasintahan sa pagkakataong iyon. Ngunit maya-maya'y kumalma siya. Nag-iisip ako kung ano ang dapat kong gawin. Ngunit si Cheska ay nanatili lang na nakayuko. Habang nakatali, pinilit ko siyang pakainin. Sinubuan ko siya gamit ang kutsara, ngunit dinudura niya lang sa mukha ko ang pagkain. May oras din na nakagat niya ang aking daliri. Dahil doon, hinayaan ko na lamang siya sa magdamag na walang kain. Lumipas ang mahabang oras. Kinaumagahan, nagpa siya akong tumawag ng isang psychiatrist. Psychiatrist na ang pinapunta ko rito sa bahay dahil mahihirapan akong dalhin si Cheska sa labas dahil sobrang agresibo niya. Noong dumating ang kakilala kong psychiatrist ay lalong nagwala itong si Cheska. Inutusan akong pakawalan si Cheska dahil mas nagwawala raw ito dahil nasasaktan. Kaagad ko namang sinunod ang utos kahit nagdadalawang isip ako, Kuya Bari. Badit ko kasing magwawala lang si Cheska at baka mas mahirapan pa kami. Noong makawala si Cheska, agad niyang sinunggaban ang psychiatrist. Sinakal niya na parang galit na galit. Munti ka na nga malagutan ng hininga ang doktor kung hindi ko pa naitulak si Cheska. Napakasakit sa kalagayan ko ang masaktan ko ang mahal ko. Ngunit iyon lang ang nakikita kong paraan upang mapigilan siya. Agad na tumayo ang doktor at bakas sa mukha nito ang labis na takot. Pakawalan niyo ako! Wika ng nakakatakot na boses ni Cheska. Kami naman ng doktor ay nagkatinginan lamang. Ngunit bakas na bakas sa aming mga mata na kami ay takot na takot. Oo, sige Cheska. Sige, lalabas tayo.
lumabas ka. Sasamahan kita sa labas. Dahil sa aking itinugon ay kumalma si Cheska. Dahan-dahan itong naglakad papalabas. Ako naman ay sumunod kaagad sa kanya. Hindi ko na inintindi pa ang doktor na naiwan sa loob. Paglabas namin ng bahay, agad itong nagpalingalinga sa paligid. Nakita niya ang aming kotse. Ito ay bigla na lang sumakay sa loob. Nagulat na lang ako sa kanyang ginawa. Wala akong nagawa, Kuya Barry, kung hindi ang pumasok din sa kotse. Mabuti na lang at nasa pantalon ko ang susi nito. Maya-maya'y nagsalita itong si Cheska. Mahal, gusto kong mamasyal tayo doon sa dati nating pinupuntahan na parke. Kahit tumatagaktak ang aking pawis dahil sa takot, ay napatango na lang ako sa kanya. Hindi ko na alam kung ano ang aking gagawin, ngunit sinunod ko na lang ang kagustuhan ni Cheska. Tumungo nga kami sa parke. Noong makarating kami, Kuya Barry, sa parke, agad itong bumaba at parang batang excited na nagtatalon at pumunta doon sa may swing. Agad ko naman siyang sinundan, baka kasi kung mapaano siya doon o kaya'y makapanakit ng mga tao doon. Pagkalapit ko kay Cheska, ngumiti ito. Tila ibang-iba na ang aura niya. Maya-maya'y nagwika siya sa akin at humiling ng ice cream. Ako naman ay nabigla, Kuya Barry, sa kanyang sinabi. Ngunit wala akong nagawa. Naghanap ako ng tindero ng ice cream. Mabuti na lamang at nasa bandang gilid lang ng puno ay mayroong nagtitinda ng sorbetes. Nagawa ko siyang pansamantalang iwanan habang nagduduyan dahil bibili muna ako ng ice cream para sa aming dalawa. Manong, pabili nga po ng ice cream. Usal ko sa matandang tindero na naglalako ng ice cream. Bumili po ako ng dalawa. Ngunit hindi pa rin maalis-alis ang tingin ko sa aking kasintahan. Nagtataka ako dahil hindi inaalis ng matanda ang kanyang tingin kay Cheska na naroroong nagduduyan. Manong, pabili po, 2 ice cream po, pakibilisan po please. Muli kong usal dahil mukhang hindi ako narinig ng matanda. Kalaunan ay narinig din niya ako. Dala ng kuryosidad ay nagawa kong itanong sa kanya kung bakit ang sama niya kung tumingin kay Cheska. Manong, may hindi ba kayong magandang napupuna sa kasama ko? Tanong ko sa kanya. Yung babaeng nagduduyan ba ang itinutukoy mo? Nakikita mo rin siya? Sunod-sunod na tanong ng matanda. Hindi ko naman maunawaan ang ibig niyang sabihin. Opo, siya nga po, yung girlfriend ko po yun. Wika ko sa matanda, ngunit hindi maipaliwanag ang ekspresyon ng matanda. Waring kinakabahan ito na natatakot. Biglang nanlaki ang mga mata ng matanda at nagwika ito sa akin. Iho, hindi tao ang kasama mo. Isa yung mapanlinlang na elemento na tumakas mula sa kagubatan. Wika ng tindero na labis kong ikinagulat. Muling nanariwa sa aking isipan ang araw na nagtungo kami ni Cheska sa kabundukan. Inabutan niya ako ng isang papel na kung saan ay nakasulat ang kanyang address. Anak, isa akong albularyo. Maniwala ka sa akin. Puntahan mo lang ako sa lugar na ito kung desidido ka nang humingi sa akin ng tulong. Huling saad ng matanda bago ito umalis at nagpatuloy na naglako ng tinda niyang ice cream. Dahil doon
ay paulit-ulit na sumasagi sa aking isipan na hindi si Cheska ang aking kasama. Noong balikan ko si Cheska ay parang magic, parang nanumbalik ang lahat. Naging normal muli si Cheska. Nakakausap ko na siya ng matino. Mahal, ikaw na ba yan? Hindi na ako nakapagsalita pa. Ano ka ba naman, mahal? Oo, ano ba? Wika sa akin ni Cheska at niyakap ko siya. Matapos ang ilang sandali ay nagyaya na po siyang umuwi. Nang maihatid ko si Cheska pabalik sa bahay, ay pasikreto akong umalis ng bahay upang magtungo sa address na ibinigay ng matanda. Ngunit bago pa man iyon ay nakita ko si Cheska na hawak ang aking kamera. Hiniram ko sa kanya ang kamera, ngunit mula roon sa pangalawang palapag ay inihulog niya sa bintana ang kamera. Nagmamadali akong tumakbo pababa at nilak ang pinto ng bahay. Noong makapanaog na ako upang kunin ang nahulog na kamera sa labas ay nagulantang ako dahil naroon na si Cheska sa ibaba. Hawak niya ang basag na kamera. Nakangiti siya sa akin habang ang kanyang mga mata ay nanlilisik ang tingin. Puwersahan kong inagaw kay Cheska ang kamera at mabilis akong sumakay sa aking kotse. Humarang siya sa aking dadaanan pero nakaya kong sagasaan siya dahil ang dami na niyang ibinigay na signos na hindi siya ang tunay na Cheska. Nang masdan ko ang side mirror ng aking likuran ay nanindig po ang aking balahibo nang makita ko si Cheska na nakatayo na parang walang nangyari. Hinarurot ko ang aking sasakyan patungo sa address na ibinigay sa akin ng matandang albularyo. Nang marating ang bahay ay agad kong ipinakita sa matanda ang daladala kong kamera. Isang tambal ang babaeng nakasama mo sa loob ng 1 linggo, anak. Saad ng albularyo sa akin. Ano po? Ano po yung tambal? Nasaan na ngayon si Cheska ko? Ano po ang kailangan kong gawin? Sunod-sunod na tanong ko sa matanda. Tuliro na kasi ako ng mga sandaling iyon, Kuya Bari, sapagkat sa rami ng mga tao, bakit kami pa ni Cheska ang napiling paglaruan ng maligno? Anak, makinig ka sa akin. Ang tambal ay isa sa uri ng mga masasamang elemento o maligno sa kagubatan. May kakayahan silang kopyahin ang wangis ng sinumang tao na mapapadpad sa kanilang teritoryo. Yan ay ang kagubatan. Sasama sila palabas ng gubat upang maglibang at tamasain ang mundo ng mga tao habang ang taong ginaya nila ay mananatiling maiiwan o maliligaw roon sa kagubatan. Kailangan mong sunduin si Cheska roon upang hindi siya makulong doon habang buhay. Pahayag ng albularyo. Ano po? Iibig niyo pong sabihin ay naroon pa si Cheska sa gubat? Agad kong tanong na kaagad na sinang-ayunan naman ng albularyo. Binigyan ako ng matanda ng 1 kwintas na magsisilbi kong pananggalang o proteksyon sa mga engkanto at maligno sa kabundukan. Sinabi niya sa akin na ang tanging paraan lamang upang malutas ang problema ay ang masundo ko si Cheska palabas ng gubat. Hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon kung kaya agad akong nagtungo pabalik sa kabundukan at wala akong sinayang na oras. Kaya umaga pa lang ay hinanap ko na kaagad roon si Cheska. Cheska! Cheska! Nasaan ka na? Paulit-ulit kong tawag
sa pangalan nito. Lahat ng pasikot-sikot na daan doon ay pinuntahan ko upang matiyak na matatagpuan ko ang aking mahal na kasintahan. Gumapang sa aking katawan ang kilabot ng may humawak sa aking balikat. Nang lingunin ko ito, isang matandang mangangahoy lang pala iyon. Agad akong humingi sa kanya ng tulong dahil mukhang kabisado niya ang lugar. At hindi nga po ako nagkamali, Kuya Bari, nang nilapitan. Isinama niya ako patungo sa kanilang munting kubo at doon ko nakita si Cheska. Mabuti na lang daw at nakita nila si Cheska na nagpapaikot-ikot sa kagubatan. Maswerte po ako, Kuya Bari, dahil ligtas ang aking kasintahan. Agad kaming nagyakap ni Cheska dahil buong akala naman namin ay hindi na kami magkikitang muli. Noong makauwi ay pinabasbasan namin ang aming bahay upang walang masamang elemento ang makakapasok pa sa aming tahanan. Ngunit sa tuwing dumudulog ang gabi, habang sumisilip kami sa bintana ay may babaeng kamukha ni Cheska ang umaaligid-aligid sa aming bahay. Hindi nito magawang pumasok sa aming bahay dahil nga sa basbas ng pari. Sinamahan na rin namin, Kuya Bari, ng pagdarasal araw-araw at gabi-gabi. Epektibo ang pagdadasal namin dahil nang naging malapit kami sa Diyos ay doon din kami napalayo sa mga panganib at kababalaghan. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Kuya Bari, at sana'y maitampok mo rin ito sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Tristan. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.